So ayan mga meses, mga mare, after nga po namin manggaling sa General Nakar, Quezon at nag-makeup nga po ako doon kasama si Agum. Sabi ko kay Agum ay dumaan kami sa Barangay Ilog. Doon na lang kami dumaan at para makapamili ng makakain at wala nga din nga lamang pong kuryente maghapon ay di mas mainam na sabi nga po may pinagsasaluhan kahit papaano kaming mag-anak. Ayan nga po mga meses mga mare at pagdaan namin doon ay nakita ko yung napakaraming mais. Ay sabi ko kay Agum, may yun na atang bilhin at tamang-tama. Ilalaghala ang natin ay say ayos na habang nasa ilalim ng punong mangga. Di ba mga meses mga mare? At nagpapahinga at pagod nga po pag make-up ang inyong meses. Tapos ay after lunch ay magsiservice naman po ako ng manicure at pedicure. Ayun nga po at ako nga pinangakatulog. Sabi nga pagkakain namin ng tanghalian mga meses, mga mare, ay nakatulog ang inyong kumare. At nagising ko nung oras na. Ayan at ako'y namili nga po mga meses ng mais sa halagang 15 pesos po ang isa. O di po baga, pag inilaga mo, sabi ko kay ate, pwede po bang yung 7 piraso ay 100 piso na lamang. At sabi naman ni ate, okay, sige po, tawad na po. Ay di nakatawad si meses ng 5 pesos, maigi din. Maigi din, pambili ng asin. O ayan, at busy po ako pag bili at kaya ako natatawad yan. Ako nga po tumawad. Tumawad ng 5 piso. Mga meses, mga mare. Yung 5 piso, malaking bagay din. At makakabili ka na ng asin. O ay di po baga. Arimuhan din, mga meses, mga mare. Kanayan tayo, mga meses, mga mare. Kinakailangan ay madiskarte. Kaya tuwang-tuwa na po ako sa halagang 5 piso mga meses mga mare. May ibibili na ako ng asin. Ayan po yung binili namin na mais sa Barangay Ilog. At total brown out din po lamang ay di nagkaroon po kami ng banding ng mag-anak. Sa simpleng pamaraan, simpleng banding. Inilaga ni Agum ang mais at after niyang maglaga ay ang akin namang mga anak hindi kami nagkainan, di po baga. Ay yung aking 2 anak ay naglilinisan naman ng kuko. Si Bunso ay nagpalinis kay ate. O ay di napakagandang pagmasdan di po baga ng anak mo ay sabi nga maigi ang samahan. Ay nga po at ako na may pinahingi ng 2 pirasong Indian Mingo ni Baby Sam. Ako na may tuwan-tuwa mga meses mga mare. Pagkakain ng mangga ay sumunod naman ay kakainin naman ay kanin at yung aking bunsong anak ay nag-ihaw ng karning baboy. At yun nga po, nakakita siya ng karning baboy sa rep. Sabi, mama, ako po'y mag-iihaw. O sige, at ikay mag-ihaw. Tama-tama, yan na lamang ang ulam natin. At may kaunti pa namang sinigang na natira nung umaga. Sa aming mag-anak, ang masipag magluto ay si Bunso at saka si Agum. Kami naman ni ate ay masipag ay sa gawaing bahay. Kami ang tagalinis at tagalaba, sabi taga-impis. Di po baga, may kanya-kanya dapat nagawain ang bawat isa. Hindi yung isa lang ang nahihirapan. And po at after nga po malinisan ni ate si Bunso, habang si Bunso nag-iihaw, nagluluto ng aming ulam, siya nagpahinga naman dun sa duyan. At ako naman mga meses ay ganayon. Sabi ng aking mga nakarelax ka lang dyan mama. At ikaw naman ay tutalay pagod, ay di ikaw muna ay kumain diyan. At after mong kumain, ay saka ka naman, mama magpahinga, mahiga. At sabi ko nga po ay maglilinis nga po ako ng kuko, may siserbisan kagaya ng nasabi ko kanina. May siserbisan ako ay sayang din. At another income. Kadagdagan na dadalhin na ng aking anak pa Maynila at yung aking anak ay 1 linggo lang yung bakasyon, mga meses, mga mare. Ay diin nga po mga meses, mga mare, after makapagluto ni Bunso ng aming ulam para sa pananghalian. Si ate naman ay gumawa ng sausawan. Siya ang nag-prepare para sa sausawan at naghayin. At sabay-sabay nga po kaming kumain ng mag-anak. O ay di po baga mga meses mga mare. Masayahan Sabi nga po ay simpleng banding naming mag-anak. Bagaman po't kami hindi kumpleto at si kuya ay wala at nasa malayong lugar ay
ako po ay masaya ng ganito ang aming buhay. Hindi man kami kasing rangya o kaya man nung iba, hindi man kadami ng pinagsasaluhan, ay ako po'y masaya na. Yun naman ang mahalaga, di po baga, buo at walang sakit ang pamilya. At may pinagsasaluhan kahit papaano. After nga po namin kumain mga meses mga mare, ay sabi ni Agum, ay ang balahibo mo sa kilikili, ay medyo nadami na naman. Ay halat aking bubunutan. At yan po, simula po nang kami magkaasawa, ay siya po ang nagbubunot ng balahibo ko sa kilikili mga meses mga mare. At talaga namang ako pa hirap na hirap. Lalo pa nga ako'y tumaba mga meses. Ay di sabi ko, ay salamat naman. At kahit pa paano ay meron akong Agum na hindi man kami nga mayaman. Hindi ako nakatagpo ng mayamang asawa. Ay meron namang asawang napakabait. At wala po naman akong masabi. Sobrang supportive sa akin at sa aking mga anak. Lagi siya nakaalalay. Lalo na ngayon siya walang trabaho at naalis nga po siya sa trabaho at nag-a-apply ng bago, nagre-reapply. Ay habang siya naghihintay, ramdam ko yung kahit niyang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Hindi man po siya nakakatrabaho or walang trabaho, ay siya po namin laging nakaalalay. Nandun dadating po ako ay nakaluto na, kakain po na lamang ako sa hapon, hatid sundo niya ako sa trabaho. O edi po baga, napakasarap sa pakiramdam na may asawa kang ganian, na nakasuporta sa lahat ng bagay. Ayun po ako po, pagising ko sa hapon, napasarap nga po aking tulog. Ako ay nagawa ng ice candy. Dahil ako may biniling 5 pirasong buko kay Ate Pe. Ay sabi ko tamang-tama, extra income. Kinakailangan ay kumayod at magkaroon na extra income dahil may mga nag-aaral na anak. Ayun nga po, at pwede po kayo makabili dito sa aming bahay, kalapit ng covered court, tamang-tama, at may basketball na po. Liga ng aming barangay. Thank you for watching, bye-bye!